Hello guys, so ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-fill up ng PMRF or yung PhilHealth form. So please follow this video until the end para po hindi magkamali sa pag-fill up ng PMRF. So first of all, siguraduhin tama lahat ng spelling at ng information because this will be your lifetime record in PhilHealth. So siya nga pala guys, dalawang copy po ito. So basahin mo muna yung lahat ng instructions na nandito sa ibaba. Sa second page ng form, nandyan po lahat ng instructions. So number 1 dito sa instructions na dapat po ay capital letters lahat ng pag-fill up. Tapos, if the information is not applicable, dapat sulatan po ng NA. So ipapakita po natin kung paano i-fill up ito. First, huwag mong fill upan itong mga box dito ng PhilHealth Identification Number ito. Huwag mong fill upan yan dahil saka ka lamang po magkakaroon ng PIN or PhilHealth Identification Number kapag na-register ka na. Pero, dito kasi sa purpose, meron dalawang option, registration or updating or amendment. So, kung never ka pa nakapag-register sa PhilHealth, ito po yung i-check mo yung registration. So, check mo lang yan yung maliit na box. Tapos, kung PhilHealth member ka na, tapos yung purpose mo ng pag-fill up ng PMRF ay para ma-update yung data or yung information mo sa PhilHealth, so dapat isulat mo dito yung PIN mo. So again, kapag baguhan ka sa PhilHealth, wala ka pang record, magre-register ka pa lang, check mo itong registration at walang nakalagay dapat sa PIN. Tapos, proceed na tayo dito. So, member, last name, first name. So, last name yung apelyido mo. So, halimbawa, Castro. So, again, dapat po capital letters lahat at gumamit po ng black ball pen. So, Castro Mia. So, last name, apelyido po yan. Tapos, first name yung pangalan. Tapos, kung halimbawa lalaki, merong name extension tulad ng junior, senior, so dapat ilagay din dito. So, kung wala, babae naman po si Mia, so wala siyang name extension. Tapos, middle name, so take note name, hindi middle initial. So, dapat yung full apelyido ng iyong ina. So, halimbawa, Reyes. Tapos, no middle name, i-check mo ito kung wala kang middle name. Check mo itong maliit na box. Mother's maiden name, ayan, apelyido ng iyong ina sa pagkadalaga. Maiden na yung pagkadalaga. Dapat yung middle name mo dito, yan yung last name ng iyong ina dito. Dahil maiden name. So, halimbawa, Reyes. Let's have May, yung pangalan ng iyong ina. Reyes May, tapos yung middle name niya, yung apelyido niya, yung apelyido ng kanyang ina. So, halimbawa, De La Cruz. Tapos, spouse if married. So, remember, kung kasal lang po, lagyan dito ang pangalan ng iyong asawa. Kung hindi kasal, kung live-in partner lang, so dapat walang nakalagay dito. So, lagyan niya ng NA. Not applicable kung single ka or kung hindi ka kasal. So, lagyan mo lahat ng box ng NA. Ayan. Date of birth, syempre, yung kung kailan ka ipinanganak. So, month, itong month, Jan. So, kung January, lagyan mo ng 01. Tapos, yung day, halimbawa, January 3, 1984. Ayan. So, PhilSys ID number. Ano yung PhilSys ID number? So, optional siya. So, pwedeng wala, pwedeng i-fill upan. Yan po, ito po yung ID number niyo sa inyong national ID. So, kung wala ka pang national ID, wag mo nang fill upan yan. So, sex, male, female, siyempre, female si Mia. So, kung babae, kung lalaki ka, male. Civil status dito. So, remember, kahit na meron kang anak, kahit meron kang live-in partner, kung hindi ka kasal, single, dapat yung i-check mo. Tapos, married kung kasal, legally separated, annulled, widower. So, yung widower, yun po yung mga byuda or byudo. Citizenship, so Filipino. Taxpayer identification number, so optional din ito, yung TIN.
So, kung wala ka pang TIN, kung hindi ka pa na-register sa BIR, so leave blank. Tapos, kung merong word na optional, pwede lang siyang hindi lagyan ng NA. So, address and contact details, so permanent home address. So, itong permanent home address kung saan ka permanenteng nakatira ngayon. So, dapat kumpletuhin kung merong unit, room, number, floor, tapos building name, lahat kumpleto dapat. Tapos, tingnan mo yung mga maliliit na letra dito. Diyan mo ilagay yung street name, subdivision kung meron, barangay, municipality. Kumpletuhin lahat. Tapos, zip code. Pwede mong i-research yan sa Google kung ano yung zip code ng inyong lugar. Mailing address, kung same as above, kung parehos, kung yung mailing address mo, same lang din sa permanent home address mo, pwede mo nang i-check itong same as above. Tapos, isulat mo pa rin dito yung mailing address mo. Tapos, dito sa kabila, home, dito home phone number kung meron. Kung wala, lagyan din ng NA. Tapos, country code plus area code. Ayan, so wala na po yan. Kung wala kang phone number. So, mobile number, required po. Meron nakasulat, required. Kaya lagyan nyo po yan ng mobile number. Tapos, business direct line, lagyan mo yan ng NA kung wala ka namang business. Email address required for OFW. So, kung hindi ka naman OFW, so pwedeng wala ng email address na ilagay. Dito na tayo sa Declaration of Dependents. So, Declaration of Dependents, kung marami kang dependents, meron dito nakalagay use additional form. So, pwede kang mag-add ng ibang form, panibagong form para dependents lang yung fill-upan mo. Kung marami kang dependents at hindi ka siya dito. 1, 2, 3, 4. So, 4 lang yung space para sa dependents. So, sino-sino ba yung pwedeng maging dependents sa PhilHealth? So, nakalagay dito, yung pwedeng maging dependents ay yun lamang pong living spouse, so yung asawa niyo po na buhay pa, yun po isulat niyo po dyan sa PhilHealth niyo. Children below 21 years old, ayan, isulat niyo rin po dyan. Yung mga anak niyo po na below po 21 years old. Tapos, parents who are 60 years old and above totally dependent to the member. So, kung yung parents nyo po ay nakadepende sa inyo at saka 60 years old above sila, so pwede nyo silang isulat dito sa dependents. Tapos, dito na tayo sa member type. So, sa member type, kung mag-a-apply ka ng PhilHealth pa dahil mag-a-apply ka sa trabaho mo, kung private yung company na a-applyan mo, i-check mo itong employed private. Nasa pinakauna po yung employed private. Kung sa government ka naman nagtatrabaho, meron din dito employed government. Pero sa government, GSIS po, kadalasan. So, self-earning individual. So, kung meron kang sariling negosyo, isulat mo, ito yung i-check mo. Tapos, kung kasambahay ka, meron din dito, kasambahay yung i-check mo. Family driver, yan ang i-check mo kung family driver ka. So, ayan. Ito naman, kung OFW ka or self-employed, dapat meron nakalagay dito kung ano yung pinagkakitaan mo dito sa profession. Tapos, isulat mo yung monthly income. Again, para lamang po sa self-earning individual or OFW. So, i-check mo dito, isulat mo dito yung monthly income mo, tapos dapat merong proof of income. Dahil yan po ang babasihan nila kung magkano yung hulog mo. So, second page na tayo. So, dito sa second page, so ito, updating amendment. So, kung magre-register ka pa lang, wala kang fill-upan dito. Para lamang po ito dun sa mga mag-a-update. So, basahin na rin po natin. So, yung pwede pong i-update, change or correction of name, correction of date of birth, correction of sex, change of civil status, kung halimbawa ikinasal ka at babaguhin mo yung apelyido mo. So, pwede rin i-update yung personal information, yung address, telephone number, mobile number, email, address, yan. So again, kung magre-register ka pa lang sa PhilHealth, wala kang fill-upan dito sa updating or amendment. So again, dito, for PhilHealth use only ulit, wala kang fill-upan dyan.
Basta, always beware kapag merong mga for PhilHealth use only dahil sila po ang mag-fill up niyan. Tapos dito, dapat basahin nyo to lahat. Tapos, kailangan member signature over printed name. So, take note, printed name muna. Anong ibig sabihin ng printed name? So, capital letters din lahat ng pangalan mo. Saka mo i-signature sa itaas. Tapos, yung date, kung kailan mo ito fill up. So, kung hindi ka makakapag-sign, kung hindi ka marunong mag-signature or sumulat, so, pwede kang right thumb mark dito sa space na to. So, ganyan lang po siya kasimple. So, pwede kang mag-print ng sarili mong form. Tapos, para pagdating mo ng PhilHealth ay magsasubmit ka na lang sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Thank you for watching this video. Please don't forget to click the subscribe button para po sa iba't ibang information na maaari pong helpful sa inyo.